Mataas daw ang utang ni Pangulong Duterte nung siya ay nung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Ginagawa tayong tanga nitong hayop na to. Manong tataas una-una? Tumaas ng 4 point. Kung hindi ako nagkakamali, 4 billion o 4 trillion ang utang ng government. Kung hindi ako nagkakamali nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. No, sa loob ng 6 years. At nagkaroon po ng pandemya noon. Buong Pilipinas, hindi isang lugar lang. Samantalang, iniwanan po ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na mayroong pong 11 trillion ang utang ng Pilipinas. At ayun na nga, pagpasok ng Administrasyong Marcos at sa loob lamang ng 3 years, meron na po tayong 16 ongoing to 17 trillion na utang ng Pilipinas. So magkano lamang? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 16, 6, itatapat mo sa 4 o sino mas mataas, tanga ka ba? Sadyang kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngagba ay sadyang ang buong katotohanan na talaga ang siyang tila sasampan ng kahiyan sa inyong mga di umano'y mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, tila binasag na mismo ang mga resibo ng dating Pangulong Duterte na siyang magpapatunay at sasampal ng kahiyan at katotohanan sa spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Matapos nitong mahuli mismo sa sariling bibig ang tila pagsisinungaling at walang bukang bibig kundi halos isisinalang raw sa mga Duterte ang lahat para lang matakpan di umano ang kasalukuyang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang buong resibo at matibay na pruweba na siyang tila gumimbal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte na siyang tila magpapamulat sa lahat ng mga ilang buhayang kongresista sa Kongreso, Senado, sa gobyerno ni Marcos Jr. at sa lahat ng mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan na siyang tila sumampal sa spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro na siyang pilit pagtakpan ang mga di umano'y kababalaghan na nangyayari sa Malacanang na kahit na klaro pa sa sikat ng araw at hindi na may tatanggi ng taong bayan na siya mismo'y saksi at magpapatunay sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nagkumpletong proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na mga tulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit 1,000 tulay. As of May 12, 2021, sa 119 na infrastructure flagship projects ng Build, Build, Build program, 11 ang tapos na, habang 29 naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa 51 proyekto naman ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon. Nasa 28 naman ang pipeline projects o mga proyektong ito-turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon tulad ng Bataan-Cavite Link Bridge.
Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Palasyo desperado na para pabagsakin ng mga Duterte. Oo, may panibagong naiisip na naman na kabalbala ng administrasyong Marcos. Ito, alam ko pati kayo magagalit kayo. At ang pinakamalupit dito, delikado ang bansang Pilipinas sa gagawin ng administrasyong Marcos. Ipapakita ko sa inyo yun mamaya kung ano yan. Samantalang, no? Oo, ipaalala lang natin to kay Marcos, ha? Oh, Marcos, baka pwede mong at kay Auntie Claire, na baka pwede mo namang ano to, baka pwedeng masagot naman to ni Auntie Claire. Kasi yung mga nakaraang araw, puro kuda. Etong si Manang Claire, tas puro na naman Duterte ang lumalabas sa kanyang bunganga. Pero etong mga katanungan ng mga netizen, etong 41 billion GAA, no? National budget ay hindi pa rin lulutas kung saan napunta yung budget na yan. Yung 500 billion na budget sa flood control, wala na rin. Yung Maharlika Fund na nagkakalaga ng 250 billion, wala na rin. At ito pa pinakamalala, no? Kung maganda ang takbo ng administrasyong Marcos, bakit kailangan niya magbenta ng gold? At yan ay merong 129 billion pesos. So asan na din yan? At marami pa dyan, meron pa dyan PhilHealth, GSIS, SSS, Land Bank Office, Land Bank of Philippines man, at ano pa to? DBP. At etong small town lottery, asan na yung mga budget na yan? Kasi nabubuisit na ako kada tatanungin si Auntie Claire, anak ng teteng puro Duterte ang lumalabas sa bunganga niya. Wala nang iba kang marinig kundi puro Duterte na lang. Sabi ko, anak ng teteng to, pinaglihi ba to sa mga Duterte? May gusto ba to sa mga Duterte? Wala nang ginawa ko di Duterte. Kasi po nung unang administrasyon, kagaya lang po ng administrasyon ni Duterte na mas may interview siya na mas mataas daw ang utang ni Pangulong Duterte nung siya ay nung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Ginagawa tayong tanga nitong hayop na to. Paanong tataas una? Tumaas ng 4 point. Kung hindi ako nagkakamali, 4 billion o 4 trillion ang utang ng government. Kung hindi ako nagkakamali nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. No, sa loob ng 6 years. At nagkaroon po ng pandemya noon. Buong Pilipinas, hindi isang lugar lang. Samantalang, iniwanan po ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na mayroong pong 11 trillion ang utang ng Pilipinas. At ayun na nga, pagpasok ng administrasyong Marcos at sa loob lamang ng 3 years, meron na po tayong 16 ongoing to 17 trillion na utang ng Pilipinas. So magkano lamang? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 16, 6, itatapat mo sa 4. O sino mas mataas? Tanga ka ba? Hindi mas mataas. Partida 3 years pa lang yan. Yung 4 trillion na naging utang ni Pangulong Duterte, nag-ano po yun? Sa loob po ng 3 years lang yun. Ito, sa loob po yun ng 6 years, partida nagka-pandemya pa. Paano naman to? Paano naman administrasyon ni Marcos? 3 years pa lang. Bakit dumagdag po ng 6 trillion ng utang ng Pilipinas? Yan po yung pinaka malaking katanungan ng mga Pilipino na bakit ganoon. Tapos ngayon, ang masaklap dito, yung garapatan nito na attorney na piling matalino, na piling first lady. Alam mo, palitan mo na lang kaya si Lisa Araneta Marcos. Kung na lang kaya maging first lady ni Marcos Jr. Parang mas bagay kayo, pares kayong Tolongges. Diba? Oo. So kasi yung bukang bibig niya na mas mataas daw yung utang ng Pilipinas kaysa daw ngayon. Sabi ko, tanga ang puto. Turingan attorney ka, wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi alam naman natin na itong si Auntie Claire talagang tawag dito, talagang iyan ang role niya, iyan ang trabaho niya talaga. Kaya kahit papano, kahit nasa katinuan naman yan, hindi pa rin natin hindi kakaiba. Oo, iba din talaga. Samantalang ito, panoorin din natin to. Ito, isa rin malupit, no? Remulla. Ito, Remulla. Lakayan natin yan. Remulla, Justice Secretary Jesus. Puta na, may Jesus pa pala sa pangalan to.
May Jesus pa pala sa pangalan to ha, in fairness ha. Secretary Justice Jesus Crispin Remulla hindi na magiging problema ang kanyang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Oh, yun, lupit naman yan, sana all. Oh, pasana all ka na lang. Hindi kasi alam niyo, talagang totoo naman yung sinasabi ni Remulla. Hindi nga daw siya, parang hindi siya kinakabahan. No, hindi siya kinakabahan sa isyung to dahil nga unang-una, backer ko. Bakit ako matatakot? Backer ko si Presidente. Trupa kami. Oo, sanggang dikit kaming dalawa. So bakit ako matatakot? Ang lakas-lakas ng backer ko. Andiyan pa si Tambalus-lus. Oh, 'di ba? Lakas-lakas ng backer ko, pero anak ng teteng, kung ito ang susunod na ombudsman, naku po. So alam na natin, tukoy na natin kung bakit. Kung si Torre ipinromote bilang PNP chief dahil nagustuhan ni Marcos Jr. yung ginawa niya sa KOJC, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Ngayon, may isa pa. Natuwa si Marcos Jr. sa ginawa ni Jesus. Ba't ba yun ang pangalan mo? Ni Boying Remulla, kaya gusto siya, or parang gusto niyang iluklok etong si Remulla bilang ombudsman. Oh, tangan na, Justice Secretary ka na nga lang, hindi mo pa magawa yung trabaho mo. Tapos ngayon mag-ombudsman ka. Ang lupit, no? Basta kapag kapag ikaw ay sadyang tawag dito, pag ikaw ay kumapit lamang kay Marcos Jr., makukuha mo ang iyong mga pangarap. Makukuha mo ang iyong pangarap, kumapit tuko ka lang kay Marcos Jr. Tingnan mo si Torre, di ba? Naging poste. Kumapit tuko at sumunod lang kay Pangulong Marcos Jr. Ano nangyari? PNP chief na. Ang dami niyang nilaktawan na mas deserve na maging PNP chief, pero dahil nga malakas ang kapit ni Torre, kaya naging PNP chief siya. Ganon kalupit. Kaya ito, panoorin natin. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap ng reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian itong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring investigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. Oh, wow! Galing-galing! Pil na pil no? Kaya tumataba na ulit si Remulla. Puta na, dami na naman didemonyohin nito. No? Grabe. Talagang yung fairness din kay kay Marcos Jr. Pinapahalagahan niya yung mga garapata niya. Yung kanyang mga pulgas, yung kanyang mga kuto, no? Talagang pinapahalagahan niya dahil ay tapat sa kanya itong mga ito. May dugo pa kaya si Marcos? Ang dami ng sumisip-sip kay Marcos ngayon. May dugo pa ba 'yun?
Grabe, no? Sumiti. Application bilang ombudsman, paktay tayo dito. No. Hindi kasi ganito yan eh. Ganito kasi yan eh. Kwento ko lang ito. Baka ganito yung nangyari. Baka humirit si Remulla na, tangina, si Tory, kabago-bago lang. Remote mo na agad bilang PNP chief. Ako, DOJ pa rin. DOJ ba? DLG? DOJ pala, oh. DOJ secretary pa rin. Alam mo, President, kung gagawin mo kong ombudsman, ako po. Mas madami tayong, mas malakas ang ating puwersa. Pag ako naging ombudsman, pres. Kaya dapat ilagay mo na ako dyan. Kasi ito ang pagiging ombudsman po ay presidente po ang pagkakalam ko presidente po ang nagluluklok diyan. Ito, ulitin natin. Presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura, hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman Diba? Ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Diba? So grabe, no? Talagang pag dumikit ka lang, dikit ka lang. Oo, sundin mo lang lahat ng utos ko. Pangarap mo maging si Superman, ako bahala sa iyo. Ganon ang kapangyarihan ng isang Marcos Jr. Pero walang kapangyarihan na kumuha ng eroplano para sunduin at iuwi ng Pilipinas yung mga kababayan nating OFW na naiipit sa gera ngayon. At wala siyang kakayanan na pigilan na guluhin ng mga pulis yung nananahimik na relihiyon. Wala siyang kapangyarihan doon. Wala din siyang kapangyarihan na iatras or pigilan ang pagdakip kay Pangulong Duterte para dalhin sa Netherlands. Wala rin siyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan niya ay iluklok sa mga matataas na pwesto itong kanyang mga garapata at para tuloy-tuloy ang kanilang pagiging hari-harian sa buong Pilipinas. Tanga na, lalong magyayabang nito si Remulla. Lalong tataas ang tingin nito sa sarili niya kasi bro mo, buta na ombudsman ka. Tanga na, ombudsman ako, hindi na ako DOJ. Tanga na, galangin niyo ako, ha? Oo, mas malakas kami ngayon. Dahil yung isang garapata na kulay putik, PNP chief na. Ako naman na medyo kulay putik din, mag-ombudsman na. Ganon kalupit, no? Tanga, lupit mo. ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. Wow, I think the galing. JBC is in the best position Lapil. to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Iwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, Wow. sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Oh yan, syempre, oo. So sino ba yung mga pwede? Pwedeng si, ang pagiging DOJ, ibalik si Abalos. Diba? Pwedeng si Larry Gadon. Bobo yun eh. Tanga yung hayop na yun eh. Hindi na pwede sa DOJ. Bagay, kahit ikaw kasi, sa panahon kasi ngayon, hindi na usapan yung matalino ka ba, bobo ka ba, hindi na usapan po yun mga kaibigan. Ang importante ho ngayon ay sumunod ka lang ng sumunod sa mga ipinag-uutos ng Pangulo. Talagang mapupuntahan mo ang iyong minimithi. Eh, eto, matagal ng katulad si Torre. Pangarap ni Torre na maging PNP chief. So, natupad na. Dahil lang sa pagsunod niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay ngayon, si Remulla. Diba? Si Remulla po ay sumunod ng sumunod kay Marcos Jr. Ongoing to ombudsman na. Eh malamang baka yung kapatid niya ilagay niya sa DOJ. Malamang ha, ngayon lang kutob ko. Tapos ibabalik sa DILG si Abalos. No? Kasi magaling umacting si Abalos eh. Tamang ngiwi din ng pangay. So ganun mangyayari yan. Para sa GMA Integrated. Oh, yan tangin na, lupit, no? Mapapasanahol ka na lang talaga sa tawag dito, mapapasanahol ka na lang talaga. Kasi alam naman natin na ang ombudsman ay parang hindi hawak, no? Hindi hawak ng ni Haring Buhaya. Hindi nila hawak ang ombudsman. So, siyempre, kailangan maglagay sila doon sa ombudsman ng talagang partido nila para idiin si Vice President Sara Duterte katulad lang nito. Hindi raw maaaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng simple majority vote ng mga senator judge. Ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaari nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andan. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court.
hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate, at katawa-tawa. Ano, sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupupok, this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, magkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon, no, sa pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang mag-motion to dismiss? So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon, maglitis at humatol. Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment complaint ng walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. So yun lang pala yung pinakadahilan, baka posibleng mapahiya sila. Paano naman mapapahiya? Kasi unang-una, yung impeachment na nga yan, kailangan ibasura ng Senado kasi nga hindi naman dumaan yan sa tamang proseso. Doon pa lang, maling-mali na yung ginawa ng Congress. Diba? Labag na ho sa batas. Kasi batas nga, na kapag naglagay ka ng impeachment complaint, dapat mong itakbo agad yun. Hindi mo na kailangan ano. Ang tanong, tatlong yung nilaktawan nila, doon sila kumuha sa pang-apat. At ayun yung ginamit nila para ma-impeach or para maisumite itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. So hindi dapat ikahiya or wag dapat mangamba ang Senado na baka mapahiya sila pag walang trial. Sa tutusin nga lang sagabal lang sa inyo yan eh. Yung impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi naman deserve ng isang Vice President Sara Duterte na ma-impeach dahil doon lang sa mga ibinibidang sa kanya, lalo na sa confidential fund. Kung doon lang naman tayo talagang pupuntirya sa confidential fund, di ito ang linaw-linaw nito, ayan talagang ito talaga ka-impeach, tignan nyo yung numero na yan. Meron pa yan meron pang kung confidential fund lang ang usapan. Ito laki-laki ng confidential fund na to 4.4 no? Kung hindi ako nagkakamali, billion ang confidential fund ng Office of the President. Tapos tignan niyo yung mga pera na yan 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129, 62, 14.370 billion. Asan na yan? Yan ang dapat nang-i-impeach, hindi si Sara Duterte. Yun dapat, doon dapat kayo tumutok. Liwanag niyo Ay, naku talaga, mga sa iba, alasan yan. Mabalik tayo doon. Ano mong pangalan nun? Ayan, At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdedesisyon. Batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bise sa impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Ay naku, ewan ko sa inyo. Mga Yudi Punggol, kung usapang impeachment lang talaga, dito pa lang, panalong-panalo na si Marcos. Diyan pa lang talagang halatado na talagang deserve niyang ma-impeach. Yan Teneng bangag. Ay sorry. Voltage 5 pala yun, hindi pala bangag ang lyrics na. Ngayon tatanungin natin sila. 125 million kung usapan 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kaya siya ini-impeach ngayon. Tapos si Marcos Jr. 4.5 or 4 billion confidential fund ang meron sa Office of the President. Di ba kulangot lang yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Ano pa tong mga to?
Eto na lang, base tayo dito sa sa gold. 129. Asan ang 129 billion na pinagbentahan ng ginto? Eto, yung na-overwhelm. 500 billion or 1.4 billion a day na nagagastos daw sa flood control. At ngayon, talagang kita natin na walang flood control dahil panay ang baha dito sa Pilipinas. At eto ang pinakamalupit, asan na rin to? Yung 241, na merong blank item doon sa National Budget 2025. So kung usapang impeachment, eto deserve niya. Ito dapat ang nai-impeach, hindi si Vice President Sara Duterte. Deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach dahil sobrang daming pwedeng talagang matatawag mong impeachable na pwedeng iba to kay, diba? Paulit-ulit lang tayo dun sa confidential pang confidential. Tayo na confidential lang. Ang dami-dami, mas mataas pa nga yung magkapatid na Remolli Yung DOJ tsaka DILG, magkano confidential fund doon? 500 million. Bakit sila? Hindi nyo sila sinisilip. Bakit hindi nyo man lang tinatanong kung saan ba ginagamit? Ang pinaka nakakatanga pa dyan, kaya nga confidential Dahil dapat confidential, hindi mo dapat malaman yung tanga, diba? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak.
gosh. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.